Na good news muna tayo, di ba? Oh, US inaprobahan ng bagong grant para sa modernisasyon ng energy sector ng Pilipinas. Layuning palakasin at gawing moderno ang sektor ng enerhiya sa Pilipinas. Hey! That's good news. Di ba? Oh, bagong US grant, mas pinalakas. No? Yan yung energy security ng Pilipinas. Oh, palakpakan. Alam niyo naman guys, no? As electricity demand continues to grow, no, isang bagong US grant could become a major boost para sa mapabilis yung modernization of the Philippine energy sector and yung maka-attract din ng more investors, di ba? Kasi guys, no, this isn't just a simple financial assistance. Ang mas malaking issue is how this can help build more reliable power supply at saka yung ganoon na rin, attract more business at support faster economic growth para sa ating bansa. Kaya yeah, maganda yan, no? Isihan lang natin, good news lang naman to na ano. Pero syempre hindi natin pwedeng ganun-ganun lang. Good news nga, no? Di ba, Mama Rica Becker? Oh, mga mandirigma, this is a positive development dahil yung US Millennium Challenge corporation approval, no? Meron yun nga yung grant para suportahan yung modernisasyon ng Pilipinas or yung Philippine energy sector. Yung objective is palakasin ang energy security, improve power infrastructure, ganun din, encourage more investors para sa ating bansa. Pero napansin nyo ba, hindi basta nagbibigay ng grant, no, yung na ganito yung ibang bansa. Usually they support countries na may clear yung direction at kayang maipatupad, no, yung mga proposed projects. So dito nagiging importante yung discussion kasi kapag mas reliable, no, yung energy infrastructure, yung investors, no, they become more confident dahil alam nilang stable, no, yung electricity supply for the business or for the businesses. Dapat marami lagi, no? Parang ano, no, yung parang building a huge mall pero wala namang magandang road papunta ron. Kahit impressive yung mall, konti pa rin yung customer, no? Kung mahirap puntahan yung mall. Ganon din naman yung economy. Kapag kulang yung reliable energy supply, medyo magiging supot. Yan good news yan guys ha. Para sa akin, the real measure of this grant isn't just the amount of funding, kundi yung how effectively it will be used para mapabuti ang buhay ng ordinaryong Pilipino. If implementation becomes successful, no, hindi lang a more modern energy sector yung makikita natin. Investor confidence will also grow. Mas nadami yung job opportunities and syempre, and the Philippine economy becomes even stronger. Yan yung magkakaroon ng chain reaction syempre. No? Investment, establishment, surrounding it small businesses, maraming trabaho para dun sa establishment and then syempre yung mga small businesses. Chain reaction yan. Kada malalaking project na ganyan. So, saludo tayo dyan. Palakpakan dapat yung ibigay natin sa ating pamahalaan, sa ating admin. Na tayo sa ating next na natatalakayin. Ito. Pakinggan nyo guys ha. Expected to ease as the Sunog-Apog pumping station finally starts its operation. This after 6 years of being idle, causing severe flooding for residents in Metro Manila. J.M. Thompson has more. After 6 years of sufferings by Manila residents from severe flooding every time it rains, finally, floodwaters in Manila will be reduced and will recede quickly due to the opening of Sunog-Apog pumping station this June. The said pumping station was left idle for 6 years because Biruin nyo, after 6 years. After 6 years, nabuksan na siya. it was damaged and therefore unusable. Because of this, Manila residents had to endure flooding year after year, especially during typhoons or the southwest monsoon. 6 na taon na, sa tagal ng panahon, hindi ito gumana.
Never po gumana ito. Nagumana nga eh. According to some residents of Tondo, Manila, whenever rain pours, their family are already standing by to evacuate their homes due to how fast the water rises. Others even share that it reaches higher than a person's height. Biruin Minuto mo, lang, no? andyan na agad yung tubig. Bahay Biruin mo, no? Madami nalulunod, marami na aksidente. Meron naman pala tayong ganyan dyan sa Manila, dyan sa Sunog Apog. Tapos hindi nagagamit, nasasayang, napabayaan 6 na taon, no? namin talagang giba-giba. Nilabas ko po yung anak ko kahit umuulan. Mailigtas ko lang po kasi sobrang taas na po ng baha. It can be recalled that Secretary Dizon has been making successive assurances that the pumping stations across Metro Manila will function properly, especially during a heavy downpour that often cause severe flooding. It was discovered that many of these were literally not working for a long time, Naku which is po. why floodwaters rise so rapidly in various parts of Metro Manila. President Ferdinand R. Marcos Jr. personally ensured the operation of the pumping station so that it could immediately help precede the flood. Nung inon namin, yung isang bomba, pinatakbo namin at 50% capacity, kitang-kita ang laki ng binabana ng tubig. Pinag-aralan natin, ngayon naayos na po natin. Manila residents are hoping that the operations of the Sunog Apog pumping station will continue uninterrupted so that it can lessen their worries whenever it rains. Papasalamat kami, nandyan na si Pumping, panatag na Nandyan kami na si tuwing bumabagyo. The DPWH continues to ensure that the pumping station will be utilized, and they are making sure that these are operational, especially now during the rainy season. J.M. Thompson for The Nation. J.N. Thompson. Parang si Boss Jason Thomas na dyan na nandyan sa Facebook. J.N. Thompson. Hindi, pero magandang balita yan, di ba? Kasi, tingnan nyo naman. 6 years na hindi gumana. Asa na, meron na tayong ano. Ayan, Sunog Apog Pumping Station sa Manila, operational na matapos matenga ng 6 na taon. Nakita nyo naman kung gaano kita nyo na kagad yung saya dun sa mga kababayan natin na nakapaligid dun. Very, very, very beneficial yan para sa kanila, di ba? Yung Sunog Apog Pumping Station sa Manila, operational na matapos yung matenga ng 6 na taon. Hoy, si Reza Force nandyan na. Ma'am Viola, shout out. So, after waiting for 6 years, operational na yung Sunog Apog. Yay! So, yun, magandang balita lagi, Hindi, ganun lagi gagawin natin. Unahin natin yung mga magagandang balita. Tapos, next na natin yung yung mga pang-hardcorean. Ayan magandang balita to kasi operational na nga. Yung pumping station. Tsaka, ilan yan? 4 yata, na kung saan nung tinesting nakita kagad mabilis yung pagbaba. Di ba kagaya na sinasabi ko sa inyo here in Dubai, like we hindi handa dati yung Dubai or yung UAE pagdating sa pagbabaha, dahil hindi naman talaga umuulan dito. Madalang once in a blue moon, parang ganoon na lang, Or kung uulan man isang araw, okay na. So, nagbabago yung panahon. After 25 years ko nandito, nagbago na yung panahon. Inabutan ko na ngayon, umuulan na malakas na kung saan nagbabaha pa. Siguro, no mga first year na nagbaha, yung sumunod na taon, kasi hindi naman sa isang taon, hindi naman nababaha Nung first year, pagkatapos ng baha, inayos na kagad yun. But, ngayon, pagka bumaha, matatraffic ka ng 30 minutes, paalis, pagbalik mo, pauwi mo, wala na yun. Siguro mga 1 hour lang, okay na lahat. And take note hindi equipped or hindi yung UAE para sa mga baha, pero nagawa naman ng paraan. Ganun talaga, pera lang ang kulang sa Pilipinas. Pera. Pero kung hindi sana nakukurakot, baka hindi tayo kapusin sa pera. Yun lang yung problema. Punta na tayo sa ating next na topic. Palapakan dyan, puro tayo. Ganun lang, mga good news, di ba? Hindi, sa akin kasi yung ganyan mga klase ng proyekto na agad nararamdaman ng ordinaryong Pilipino,
hindi man to kasing ingay ng mga political headlines, pero malaking bagay ito para sa mga pamilyang taon-taon na nakakaranas ng pagbabaha, di ba? If more delayed infrastructure projects continue to be completed, mas malaki yung public confidence, mas magiging resilient, no, yung mga yung komunidad. At syempre, unti-unti na rin mararamdaman ng mga Pilipino yung practical na benefits ng tuloy-tuloy na development, and which is yan nga, 6 na natenga ngayon, okay na. Ganun yung mga project dapat, no? Natatapos ng mabilisan. Oh, isa lang yan, Palpak Pumping Station project ni President Duterte. Si Yorme nang nagsabi, sablay mga pinagawa ni Duterte, yun lang. Sabi yan ni Boss JR.